Palitan ko na sana ng mga MOSFET. Pwede na sanang isalang to kahit na kulang ng output. Ang problema, napansin ko dami palang kulang ng parts dito. Yung mga resistor pala pinangugot nila. Kaya need kong baklasin itong channel 1 ay channel 2 para may paggagayahan tayo. Yung itong malalaki is 12K ito eh. Brown, red, brown, red, orange. 12K. Tapos saan pa yung nandito? Category 6.0 MK2 series ng live. Ayan, category 6 na live, galing Palawan pa ito. Yung karton niya na yun, no? Kay Sir Karing Coron, Palawan. Kay Joe Palma. Nadala rito sa atin ang issue. Ito, channel 1, si Bak. Si Bak yung channel 1. Ito nga, pinadala, oh. May mga parts yata sila na ano to, parang pinadala. Okay, kaya binuksan ko na agad para mas mabilis yung video natin. Hindi lang, parang pangatlong beses ko na yata na gumawa ng ganitong klaseng unit, yung category 6 na MK2 series. Yung ibang category is category 7 pala yun. Ginagawa ko MK2 na 6.0, parang pangatlo ko yata ito. Okay, hindi ko na ipahaging portion to. Hiwalay ko na lang yung video sa pag matawag nito, pag-review rito. Sa ngayon, retro repair lang muna tayo. Kaya ito, nakahang na siya, oh. Nakahang na yung channel 2. Nakahang na ito. Yung channel 1 nakahang, yung channel 2 is good. Yun, pakita ko sa inyo doon, oh. Doon yung bulb natin, medyo mahaba kasi ayan nyo, gagawa ko ng bulb din dito. Ito, tingnan nyo. Good yung channel 2, oh. Good siya. Although dito, bagay kasama rin kasi sa channel 2 yung dito, ay channel 1 yung nandito. Ito lang may problema, yung channel 1, si Bak. Ang pinoproblema daw nila ni Sir ay yung mga borado na parts. Yung mga borado na parts hindi nila makuha. Kaya try natin. Hindi ko alam kung ano nakalagay dito ng mga ano pinadala ng mga parts. Okay, bali ito yung mission natin for today's video. Naway magawa natin. Although may story na talaga na try siguro nilang i-repair ito kasi ano, mga kutkot na to. Hindi lang siguro nila madali. Kaya pinadala rito sa atin. Sana magawa natin. So ngayon, focus tayo dito sa my channel 1. Yung channel 2 kasi is good. Mas okay, much better kasi meron tayong preference. Meron tayong pakukuhanan ng ideya. Ayun, kasi buo yung channel 2. Napansin ko sa category 6 na MK2, parang mabilis masalanta. Or na overuse lang din. Eto, nabaklas ko na yung board. First move, unang gagawin natin dito ay siyempre check natin yung diode, kung aling side yung may nasira na output. Dito okay, shorted agad. Short agad dito. Short dito. Short, dalawa. Dalawang side, negative positive is may shorted. Okay. Dito naman sa may MOSFET, dito buo. Ay, mga sira dito. Sira dito sa itong diode. Buo. Tapos dito barang buo to. Buo. Shorted dito. Ito short to. Ito isa. And then sa mga nagtatanong kung ano yung value na ginagamit dyan, kasi kuskus yan, ang ginagamit yan is 5930 lang yan. 59N30. Ayan, sa mga hindi ko nasagot, ito na 59N30 yung MOSFET na ginagamit yan. Okay, baklasin natin itong isa o dalawa yata ito, magkapares. Tapos malaman na lang natin yun kung may nadali sa may stepper nya. Sana wala. Yung stepper nya is LM311 lang naman to. Okay, tapos yung output, hang muna natin ito. Hang muna natin yung mga bloke para may isa-isa natin yung mga output nya. Malaman natin kung ilang piraso yung nadali.
Sana kukunti lang kasi tagli 5 pares lang nabili nating output na NGW. Nangat ko na yung lahat ng bloke. And then may nasagap na akong sira. Ito, magkatabi na, magkaharapan. Ito, and then ito. Halos magkapares sila. Ang value pala ng output is NGW 02021. And then 0302 lang naman ito. Ito, and then ito yung sira. Pakita ko sa inyo. Pasensya na, medyo one man game tayo. Buti naka GoPro tayo, hindi na siya ganun ka shocking yung video natin. Hindi siya ganun kagalaw. Ayan o, short. Shorted to dito, tapos dito yung kapares niya short din. Ayan o. And the rest nito is buo na to. Parang buo na. Tingin ko buo na. Ito magkapares lang. So buo. Ngayon tanggalin natin to. Tanggalin natin ito magkapares. Tapos yung kwan pa, yung MOSFET na sira. Ilan yun? Parang 2 yata. Tanggalin natin din yun. And then balik natin tong bloke para ma-check natin ulit kung mawala yung short dito sa may fast recovery diode nya. Baklas na natin yung sa tingin natin na sira. Ito, and then ito. Tapos sa may MOSFET, parang isa na lang natira. Sana ba yung kanina? Ito, isa na lang natira. Isa na lang, ito na lang pala yung natira oh. 4 na MOSFET yan eh, dalawa. Bali, ito, buo ito. Ito, buo to. Kailangan ikutin natin. Yan. Pero para sigurado, palitan ko na lang din. Total 4 lang naman yan. Palitan na natin, di ba? Palitan natin lahat ng bago para sure bull. 4 na pirasong MOSFET palitan natin. Tapos dito, tinanggal ko na yung magkapares. Ngayon, tingnan nyo yung mangyari sa diode. Yung nandito, wala yung short niyan, tingnan nyo. Oh, wala, hindi gumalaw kasi baliktad. Oh, baliktarin ko yung test probe. Oh, hindi na siya short, naka 1K kasi oh. Lagay natin sa may 100 ohms. Ayan oh. Hindi na siya short. Hindi na siya short, di ba? Ngayon, palitan natin yung palitan natin yung MOSFET, 4 na piraso. Buo yung isa na iwan, pero palitan ko na rin para bago lahat. Tapos palitan natin ito. Tapos may kulang na parts pala dito. Yan, kulang MGE 340 and then MGE 340, MGE 350 lang din naman yan. Okay? Kapalitan ko na sana ng mga MOSFET. Pwede na sanang isalang to. Kahit na kulang ng output. Ang problema, napansin ko dami palang kulang na parts dito. Yung mga resistor pala pinangugot nila. Kaya need kong baklasin itong channel 1 ay channel 2 para may paggagayahan tayo. Yung itong malalaki is 12K ito eh. Brown, red, orange. 12K. Tapos saan tayo nandito? Anong value nito? Parang 1K yata ito. Dalawang 1K yung nandito. Pambira na yan. Ba't nila pinagkakalas to? Tapos dito dito naman 2K. Parang 2K ito eh. Ay nako, ang dami. Kaya binaklas natin to para may paggagayahan tayo. Binaklas nila. Ayan. Tapos malamang pinalitan din siguro yung LM311 dito. Okay, kumpletuhin ko muna ito. Kumpletuhin ko muna yung mga parts. And then pwede na natin i-testing. Kasi may output na ikaw naman eh. May MOSFET na. Kahit nakulang ng output yan, okay lang. Ma-check na natin yan. Ito na yung mga nasira na nasagap ko or nakita ko. Yung nandito, wala tayong. Ito guys, pansamantala lang muna to ha. Pansamantala lang to kasi pupunta pa naman ako sa Quiapo. Bibilang ko taga to ng as in parts niya. Sabi natin 12K dito. Bilang ko talaga ng 12K to. Sa ngayon, wala kasi akong stock. Kaya nag-series muna ako ng 10K tsaka 2K. Tapos nandito, inner diode dito. Yung value dito is 10 volts. 10 volts ito dito. Ngayon, ito lang muna to. Partial lang muna. Ayan, pinalitan natin to.
3.8, mali 10 volts to eh. Dito sira to dito. Shorted. Saan ba yung mga nandito kanina eh? Ito sira to. Ito naman, yung maliit na to, ay value nito is 3.9. 3.9. Yan. Pag hindi mo masilip, wala, hindi mo makita. Akala mo 41, 48 lang. Pero 3.9 ito. 3.9. Tapos dito 10 volts. Yan, mga pinalitan natin ha. Dito 2K. Tapos 68K. 68K. Yan, yung mga nasunog. And the rest, saan pa ba? Yan lang. Yan lang muna. Wala na ako makitang sira. Kapag hindi mo talaga isa-isahin to, hindi mo makukuha yung sira. Hindi mo talaga makikuha yung sira. Sa kanila kasi nagbunot sila, pero may mga naiwan pa na sira eh. Inulit ko dito 3.9 volts. 3.9 volts. Tapos dito 10 volts. Value nito is 4740. 4740 na Zener diode equals equivalent to 10 volts. Ito naman, hindi mo masilip to ng ordinaryo lang. Kailangan mag-magnifying ka. Ako kasi malinaw pa naman mata ko eh. 3.9 volts ito. Tapos madako tayo dito. Ako automatic, kapag may mga sira dyan, pinapalitan ko na agad dito. Pinapalitan ko na agad dito para sigurado. Kasi minsan kapag nag-error dito, tumataas yung voltahe, nasisira dito. Tumataas yung voltahe ng 15/15. Although basta pinapalitan ko na agad to. Diskarte ko lang din naman yan eh. Pinapalitan ko agad to. Value niyan is GRC 5532. GRC or NA. Basta 5532. Tapos yung nandito na kulang, dito kanina na kulang, buti pinadala nila ni sir. Ito may mga naka-plastic pa, pinadala nila. Ayan, ito pa nga yung iba oh. Ito naman LM311 ito sa stepper. Although wala naman akong ginalaw pa eh. Ayan, binalik natin to kasi working pa, good pa siya. Ito, nakakuskus yan. Ang value niyan is MGE 340, 350 lang din naman yan. Okay, binalitan natin yan. Binalik natin yan. Tapos dito sa may drive, working. Halos wala naman ako makita ang sira. So ngayon, may kulang pa na output ha. May kulang na output to. May kulang na output. Pwede naman natin na kanyan iti-testing kahit kulang na output eh. Gagana pa rin naman yan. Okay, balik ko muna to. And then testing natin. Tingnan natin kung ano mangyari. Binalik ko na yung dalawang board. Pansamantala lang muna. Binalik ko na. Ayan, nakabalik na lahat yan. Okay. Ngayon, ayan yung valve oh. Normal. Normal din lahat. Ayan ha, normal oh. Naka-active. Hindi naka-protect dito. Naka-active. Bumaba yung valve. Ngayon, try natin magsukat ng bias nya. Dito tayo. Teka lang ha. Pasensya na, one man game tayo eh. Dito yan, nasa 0.4 bias. Medyo mataas pala yung bias nito. Medyo mataas pala yung bias nya. Although pwede sana ibaba yan oh. Nasa 0.4 pala yung bias nya. Dito, ito yung ni-repair natin sa may kabilang side na to. Okay na oh. Goods na siya oh. Diba? Goods na oh. Ayan, goods na siya. Sa kabila, kumpara natin. Pares lang oh. Medyo mataas pa nga yung bias dito sa kabila eh. Okay, naging goods na siya. Ang nasira lang, nandoon sa may stepper nya. Nandoon sa stepper, tapos output na isang pares. Ayun, tapos yung MOSFET, bali pinalitan na, bali tatlo. Ginawa na natin 4, pinalitan natin pati yung isa. Tapos yun nga, yung may mga nasunog na parts is pinalitan natin. Ngayon, maglalagay lang ako ng speaker. Maglalagay ako ng speaker, tapos audio source. Tingnan natin kung may audio na ito. Naglagay na ako ng speaker. Ito. Tapos audio source, parang naka-stereo yata yan o naka-mono. Basta may dalawang input na nilagay tayo. Tapos itong cellphone natin na isa, yung audio source natin. Yung speaker na nakakabit, andun. Naharangan nga ng karton nyo. Yung karton na yan, yan yung pinaglagyan. Tapos isang Live Pro, isang Atomic lang. Okay. Para matapos na yung vlog natin. Tatapusin ko lang yung vlog ko
na tumutunog na kahit na hindi ko pa napalitan ng kanya ng talagang brand new na pyesa. Ang importante is mapatunog natin, di ba? Kaysa puputulin natin tapos bibili ng bagong pyesa, sayang naman yung oras. Okay? Naka-play na tong cellphone natin. Kanina pa to naka-play. Ay naka-play na. Channel 2 muna tayo. Ito working talaga ito. Working talaga to nandito. Kung mapapansin nyo, medyo mataas yung bias nya, no? Although pwede sanang bawasan pa ng konti ito. Pero ako na lang bahala dyan. Siguro pag nabilang ko ng parts to, ibababa ko siguro na konti ito. Medyo 0.4 medyo mataas eh. Ito yung channel 1 yung repair natin. Oh, yan oh, working na siya oh. Gumagana na siya oh. Dalawang channel. Okay, solid. Gumagana ah. Ayan, bali ang kwan nito, ang ano tawag nito, ang kulang na lang dito is yung isang pares na output. Sabi ko naman sa inyo, gagana yan kahit na kulang ng output eh. Kahit na tagda 2 pairs lang ang matira dyan, gagana pa rin siya eh. Dagdagan na lang natin yan. Dadagdagan ko yan, tapos palitan ko ng mga brand new na kwan, yung mga parts yan, tulad dun sa may diode, palitan ko ng bago yan. Sa ngayon, okay na ito. Oh, okay na siya oh. Solid. Solid yung tunog na. Yun lang guys, yun lang talaga yung nasira. Bali yung kwan pala, yung MOSFET na pinadala ni Bossing dito, ang nakalagay dito is 2N60. Ha? Hindi. Ang nakalagay dito. Although may NGW pala dito, pwede ko siya idagdag dyan. Hindi nagdag, 260N pala. Ang nakalagay kasi dyan sa may board is 260N. Although pwede rin naman, pero ang talagang nakalagay dyan na value is 59N30. 59 ampere na 300 volts. Okay, working na. Gumagana na siya. Pwede na. Ayun lang guys, hanggang dito na lang. Naway nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Ito parang tingin nyo, parang madali na lang yung paggagawa ko. Kasi nakailang beses na ako nito eh. Then, kung baga parang kabisado ko na ng konti. Kasi lagi ko gumagawa na ng live ngayon, medyo kabisado ko na yung pasikot-sikot sa my life. Although medyo mahirap talaga siya gawin. Ayan, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note, medyo bago-baguhan pa lang kung paano gawin yung ganito, category 6.0 na MK series. Tulad yan, mga sibak na parts, MOSFET, and then output, then stepper nya may problema. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo. And then sir ng Palawan, bali yun na, okay na to. Bibilang, papalitan ko talaga ng mga brand new na parts yung nandoon sa may stepper. Okay na to, pwede na to pasada ulit. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin. Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace natin lang.